Mayong buntag mga kaigsunan usab kini inyong higala si Bal angyo ko kaninyo ang atong panahon buntag ug salamat kaayo nga ang Ginoo naghatag kanato og dugang pribilehiyo diin mapadayon ta ang atong pagtuon may tungod sa pag-interpret kaning revelasyon sa plano sa kaluwasan nga hatag kay Paul o i-define ni Paul magnify ni Paul kining plano sa kaluwasan nga ang iyang light gina-explain ni Paul sa tarong nga pagka-explain. Sa ako nga gisulti sa inyo si Paul ang katapusan nga apostle nga gitawag sa Ginoo bisan tuwa na siya sa langit. Tuwa na si Jesus sa langit, gitawag niya si Paul. Kay ngano man sa dinhi pa sa sayuta wala siya maintindihi sa mga katawhan. Mutong gibasa ko sa inyo last week ang Isaiah chapter 8 verse 20 nga nag-ingon dito nga for the law. Unsa ingon dito? Sa Isaiah 8:20 basahon ta usab. Isaiah 8:20 ato ni nga basahon usab kay aron maintindihan sa katawhan. Isaiah 8:20. Kung naa ng inyong Biblia, abrihin nyo ng inyong Biblia sa Isaiah 8:20. Og sa ako nagisulti, ayaw mo gamit laing Biblia kung dili diri sa King James Version. Okay, mga kaigsuonan, magpadayon ta. King James Version ang ato nga gamiton nga Biblia aron wala na siya'y deception ni Satanas. Dili ta matrap ni Satanas diri sa King James Version. Ayaw gid mo magamit sa laing-laing mga publisher kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang pag-interpret. Puro na mga idea ni Satanas. Dirita sa King James Version, original nga interpretation sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Okay, ingon niya diri sa 8:20, Isaiah 8:20, King James Version. Basahon ta usab. Mao ning ato nga recap sa atong gi-studyhan last week. Ingon niya diri, to the law and the testimony. Okay? To the law and the testimony. Kana siya self-explanatory man kaayo na ang balaod og ang iyang testimonyo. Pero ato gina-interpret og tarong sa tinuod nga concept og mindset nga iya sa Ginoo nga gi-explain sa mga prophet ug ang mga prophet na intindihan nila ang light sa plano sa kaluwasan. Kining Genesis paingon sa Malakay, tanan diri nga mga write-up sa prophets ug ang mga history diri, mga learning points ni nga ato makuha ang atong mga punto sa pagtan-aw sa pag-abot sa Misaya, the coming Misaya, nga mao kana siya ang explanation sa sistema. Gitawag na sa write-up ni Paul nga dispensation of grace. Gisystematize ang plano sa kaluwasan sa daghang mga pamaagi. Mo na pud na siya ang pamaagi gitawag na sa ni Paul nga manifold wisdom of God. Mo na siya ang tinuod nga pag sabot o pag-intindi o pag-study deep, so deep and hard study gitawag nga plano sa kaluwasan o kamatuoran, light o good news nga gikan sa langit. Nga mo na siyang gitawag nga remedial system, grasya, plano sa kaluwasan o sa tibuok gitawag sa nga manifold wisdom of God and dispensation of grace. So mo ning nag-ingon diri si Paul si Isaiah diri sa chapter 8 verse 20 ingon niya to the law and
to the testimony. Sa ato pa, sa wala pa si Jesus nag-abot, ang balaod mao na sa si Jesus. Ug ang testimony nga ginasulti mao na siya ang mga principles and virtues of the Ten Commandments. Nga kung imo maintindihan ang tanan nga direksyon sa napulo ka sugo, mao na ang testimony ni Jesus. So, basahon ta pa dayon. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. If they speak not according to these words, it is because there is no light in them. To the law and the testimony. So ang pag-interpret ani mga pastor nga wa kasabot sa plano sa kaluwasan slide, wa kasabot unsay theology, study about God, yano lang, pirte lang ka, mubo o mabaw kaayo ang ilang pag-interpret tungod sa ilang unod, dili spiritual level. Wala ga connect sa spiritually form. Connected to heaven, wala. Sa ila lang unod nga panghuna-huna. Kay gi, litag na ni Satanas ang ilang utok, already counterfeit by Satan, already injected the mind or the concept of Satan in their mind, muna nga di sila kasabot kung unsaon nila pag explain hard o unsaon nila pag sabot sa light sa plano sa kaluwasan. Ang ila lang naintindihan nga kay gihibasa nila nga to the law, ang balaod lang nga ang sa SDA ang ilang pagsabot sa to the law, Ten Commandments lang. So ang ilang pagsabot po sa Ten Commandments, yano lang nga napulo lang kasugo. Mura. Gi-memorize lang nila ang napulo kasugo. Wala sila kasabot unsay direksyon ana, unsay dispensation of grace about sa Ten Commandments, unsay manifold wisdom nga deep explanation and deep meaning pointing to the higher form out of these principles and virtues and meaning of the Ten Commandments. Dili na nila nasabtan sa deep study sa theology. Kung ingon gani ang Biblia, pareho aning gisulat ni Isaiah, to the law and the testimony, law gani napulo na kasugo nga transcript sa ulo sa supernatural power. Transcript na sa naa sa iya ni Jesus, the supernatural power or God. Transcript na nila ang balaod, ang iya nga direksyon. Pag ingon sa balaod, first nga balaod, nagaingon, thou shalt not have other God before me. Ang meaning niya ana sa manifold wisdom of God, thou shalt not have other God before me, yano lang ang pagsabot sa mga balo-balo nga mga magwawali. Dili lang ta magsimba sa laing Diyos. Mora na ilang nasabtan. Thou shalt not have other God before me. Ang meaning ana, ang principle and virtue niya, wide. Mao nang gugma sa Ginoo. Wide, very wide and deep. Kung unsa nga direksyon ang naa sa utok mo, mao na siya ang meaning sa thou shalt not have other God before me. Kung ang direksyon sa utok mo, iyan ni Satanas nga idea, iyan ni Satanas nga concept, iyan ni Satanas nga mindset, iyan ni Satanas nga learning, mao na sang ang direksyon mo, thou shalt not have other God before me. Munang satanic, unsa man ang satanic? Kalibutanon, worldly things, worldly pleasure, worldly happiness. Unsa pa? Unsa pang iyan ni Satanas? Deception, counterfeit, giditor niya ang truth, lying, liar. Mo na siyang gitawag nga thou shalt not have other God before me. Kay kung tanan nga karautan sa kalibutan naa sa utok mo, meaning gasimba ka kay Satanas. Si Satanas ang target ana. So pag ingon sa Ginoo nga thou shalt not have other God before me, tanan nga aktibidades nga evilish, bad, evil direction, evil workers. Muna ni Paul, beware of the evil workers. Ang imo amigo, mga preacher nga ang ilang utok, giditored na ni Satanas, di kasabot what is theology, study about God.
Dili kasabot what is dispensation of grace, manifold wisdom of God. Dili kasabot what is grace or plan of salvation's light. Dili na sila kasabot. Ang ila lang nasabtan, yano. Muna nga, pag ingon ni Paul, to the law and the testimony, meaning, duha ang imo ana nga, direksyon nga deep. Duha ang imong i-considerar nga direksyon nga deep and hard learnings. Kung ang direksyon mo tanan puro satanik, puro iya sa kalibutan, mo na siya nga, you are worshiping evil. Dili kay nag-worship ka kay Satanas, personal nga nakita mo Satanas, imo gigakos-gakos, imo gisimba, imo halaran, dili na mao. Ang tanan mo ginahuna-una nga wala nag inline, nag-streamline sa positive thinking of the first commandment, thou shalt not have other God before me. Ang negative ana niya nga direksyon, mao na siya ang pagsimba kay Satanas. Mao nang namin ana sa to the law. Kay ang law is principles and virtues sa Ten Commandments. Pag ang imong utok puro negative, gikalimtan mo ang Ten Commandments kay una-una mo puro tanan kalibutanon, kwarta, salapi, auto, kasina, dumot, tanan nga tao, kung mahimo, kawatan mo, stealing, tanan, bakak, pamaligya ka unsa imo business, puro binakak, mga hinte ka, ang imong trabaho, agent ka sa mga items nga imong gina-promote nga product, puro binakak ang imong pag-istorya aron na mahalin ang imong baligya. Tanan, mao na siya ang thou shalt not have other God before me. Kaya ang tanan nga negative nga imo naa sa imong utok, direksyon na ni Satanas, doktrina na ni Satanas, mindset na ni Satanas. So, you are worshiping God. Mao na siya ang pag-intindi sa law. Pero kung imo giintindi ang law nga gugma, gugma means love means covereth the whole things in a positive way, pointing to the higher form in the name of God. So mao na saya nga wala ka nagsimba kay Satanas. So thou shalt not have other God before me. Nya ang kalibutan karon nakalimutan man na nila ang meaning nga deep and hard. Hard study and deep study and deep meaning, di man na nila naintindihan. Muna nga kung naa sila karon sa kalibutan, labi na mga business na man, mga leader sa mga religion, mga president, mga pastor, mga reverend, mga elders, tanan nga mga officer sa church, wala man na nila nasabti. Pag naay mga direksyon nga malipay sila nga benefit sila kalibutanon nga ideya nga ma-improve ang ilang panimalay, ma-improve ang ilang kalipay, ma-improve ang ilang mga anak, ila na nga i-grasp ang opportunity bisan pa iya ni Satanas kay worldly man, worldly pleasure. Malipay man sila sa kalipay sa kalibutan, labi na kwarta, pangwarta, maka-auto, makasakyanan, makagwapo sa balay, makapasikat sa ilang tanan nga naa sa ilang personalidad, worldly appearance, worldly pleasure. So ila na i-grasp ang opportunity, lalo na sa mga pastor. Ang mga pastor, expert na sila sa pagdani sa makakwarta sila. Hasta ang income sa mga tao, hilabtan nila sa ilang member. Pangitaon gid nilang income, pangitaon nila kung pilang income, pila ang tithes, pila ang offering, o pila ang ginansya sa mga ilang business, ilang mga kabtangan, ilang mga yuta, o hilabtan na sa mga pastor nga mga ga-promote sa ilang iglesia nga kuno ang iglesia nila Dios nun pero iglesia na ni Satanas kay walay relihiyon nga gi-promote sa langit, walay relihiyon nga gina-welcome sa langit, wala nag-ingon ang Ginoo nga magsulod ka ani nga relihiyon kay mao ni nga relihiyon ang luwason kini dili, wala na dito sa langit. Ang relihiyon tanan nga activities o tanan nga mga idea sa relihiyon that is program and services of Satan. Si Satan ang naga-establish anak diri sa yuta. Wala. Ang ingon lang sa Biblia,
Kung tinuod ka nga tao sa Dios, basahon mo ang write-up ni Paul, i-interpret mo, deep study, interpret true, correct interpretation pointing to the higher form, spiritually label, connected to heaven, mao na sa ang buhaton sa tao, magbasa lang og ila intindihon ang Biblia. Walay religion ang Biblia nga gina-promote, wala. Kung gusto gid ka maluwas, basa ang Biblia o magtuon sa Biblia o ikinabuhi ang Biblia according sa correct interpretation diri sa write-up ni Paul. Kay maon siyang last nga light nga gihatag sa Ginoo nga pabor or privilege nga kung maintindihan ta ang explanation ni Paul kay si Paul human being, makalibil ta kay Paul bisan genius si Paul kay human being sa malibil ta si Paul kung ato sa studian, mao ning last nga message nga gibilin sa Ginoo gihatag kay Paul para lang kita may chance yun nga maka uban sa Ginoo kung magbalik siya kay mabalik magyud siya nga kwaon niyang iyang katawhan. So ingon diri sa Biblia, ingon ni Paul, gamay ra ang nakasabot kay mga tao stiff-neck and hard-headed, dili gid magintindi. So pag ingon ni Paul nga ingon ni Isaiah, to the law and the testimony, if they speak not according to these words, it is because there is no light in them. Unsa man ang speak according to these words? Kining Matthew, Mark, Luke, and John, mao na ning testimony nga ni apa si Jesus, kining mga red ink nga gimarka diri sa write up ni Matthew, Mark, Luke, and John nga gina-uttered ni Jesus, gina-explain ni Jesus, mga mensahe ni Jesus. These are the testimonies or this is the testimony from Matthew, Mark, Luke, and John. Basahan nyo na tanan ang mga mensahe ni Jesus nga girid ink. Mo nang ginamin ni Isaiah to the law and the testimony kay coming man prophecy man giprophesied ni Isaiah. Pag abot ni Jesus nga mao siya ang balaod, nagtestimony na siya munang iyang mga mensahe. Wala maintindihi. Muna ingon ni Paul, if they speak not according to this word, nga naman, ingon ni Jesus, iwali nyo ni ang good news nga ako explain sa inyo. Nya di man sila kasabot, di pagani sila magtuo nga si Jesus Diyos. They don't believe. Mga apostles lang ang nag-believe. Napamanggani uban apostles nga naga-doubt. Muna na ingon si Jesus, oh, foolish. Jesus, gimension niya sa John, foolish people. Bisa ng mga apostolis, giingnan ni Jesus, foolish people. Kadugay na ninyo nga kauban ta, and still you cannot interpret me, you cannot recognize deep about me, about my message, about my words, about my testimony. Bisan si Jesus, naglisod gid siya, unsaon gid niya nga ang tao magsabot niya. Kaya nga naman, si Jesus, wala siya nagamit sa iyang gahom, nga pasabton ta, nga twison tang iyang, ang ato utok, twison ni Jesus, nga makasabot ta dayon wala. Nga naman, because of justice. And then, because of justice, gitagaan ta sa Ginoo og freedom of choice. O gitagaan ta sa Ginoo og frontalob. Gitagaan ta sa Ginoo og occipitalob. Gitagaan ta sa Ginoo sa paritalob. Gitagaan ta sa Ginoo nga unsa pa? Temporalob. Nga kung unsay madunggan ta, unsay sabtan ta sa tanan nga ginasulti niya, ma-record dira sa lain-lain nga mga lob na naa sa kalang-kalang sa atong utok. So ang decision making naa sa atong frontal lobe. So gihatagan ta sa Ginoo og atong choice, freedom of choice. And then power to think and power of choice. Gitagaan ta sa Ginoo how to analyze, how to assessment sa iyang mga pulong kung kinsa gid siya. Nya daghan man ang dili maminaw kay dili sila magtuo nga si Jesus Misaya. Na nagtuo gamay ra pero ga-doubt pa. Bisan ang mga apostles may mga doubting. Thomas, doubting apostles. Muna nga si Jesus nag-ingon siya, foolish people, I have been with you for many years. I mean, many months, many days, even years. I have been with you. But still, you cannot recognize my presence. You cannot understand my words.
Still, you cannot deepen my message or my points why I came and shed blood to the cross. You are hard-headed and stiff-necked. Muna nag-ingon si Jesus, when I come again, can I see faith in this earth? Because the plan of salvation, the remedial system, the manifold wisdom of God was systematized so many uh, words, so many words, so many, gigamit niya ang mga daghan kaayo nga mga pulong. That's why Jesus said, if I come again, can I see faith in this earth? Mga terminologies, especially centered to faith. Faith means obedience of the law. Romans 1:5, basaha. Faith means obedience of the law. Acts 6:7. Faith means obedience of the law. Because the law, faith means target to Jesus, which is the law, to be obeyed. That's why Jesus, sa ninha, dinhi pa sa sayuta, ang part sa iyang mga deep testimony, He said, if you love me, keep my commandments. John 14:15. Matthew and Luke. Kung sa ingon niya, Luke 18 and Matthew 19, this is your lacking. If you want to be saved, keep the commandments. Nangugat si Jesus, ana, pero di nila naintindihan what is the deep meaning of commandments or 10 commandments. They do not know the direction of the whole virtues and principle of the 10 commandments. The 10 commandments is the dominion in heaven, touch it earth, which is the transcript and copy of his heart. That is the dominion of heaven, the 10 commandments. The principle and the virtues of the 10 commandments as the character of God controlled peace and order to the whole universe, including the human being to follow because human being is a part of God's image. So they ought to follow the character of God in order to maintain peace and order and the righteousness of the principle and the virtues of the Ten Commandments, the righteousness, ang pagkamatarong is there inside the heart of the human being. Nahimo na nila nga panapot, war nila, they are wearing the righteousness of the law. Pagpakasala ni Adan og ni Eva, nahubo, nawala ang righteousness of the law sa ila. Natanggal, natangtang. It was removed and taken away from them after falling to sin. So muna siya nga ang remedial system, walain maurag yapo na. Kaya wala ni Adan og ni Eva na tuman sa Garden sa Eden, ipatuman sa iyang mga kaliwat. Maura ni siya ang prinsipyo sa whole Bible. The only character that domain the whole Bible as a skeletal system of the whole Bible is to keep the law back so that the righteousness of the law will be back also to the sinners, imputed back to the sinner. Maula na siya ang remedyo sa gitawag nga study about God or theology or good news for the people as favor in order that the express image of God, lost image of God, shall be reclaimed back. Maura na siya ang iyang direksyon sa deep study about theology or study about God. Mao ni nga nag-ingon si Isaiah to the law and the testimony. Sa wala pa si Jesus nag-abot mo to sa ang law, ang iyang prinsipyo o ang iyang direksyon sa law. Pag abot ni Jesus, siya na ginagwali, mo na sa ang testimony ni Jesus. Kay kaning gisulti ni Isaiah, prophesied ni niya, prophecy na niya, when Christ come, mao na siya ang to the law and the testimony. Pag abot ni Jesus, siya na ang balaod nga nagawali. May message na siya. So, ingon ni Paul, if they speak not according to this, sa iyang message, because there is no light in them. So, wala pa si Jesus na nulti, ang law, gina-explain ni
Moses. Moning balaod, moning agreement, moning testament, mao ni ang covenant nga ang napulo ka sugo, mao ni siya ang tibuok nga butang nga naga-express sa concept sa Ginoo, sa mindset sa Ginoo, sa transcript sa mind sa Ginoo, sa karakter sa Ginoo nga sundon sa mga tao o sa mga makasasala kay express image sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ang iyang express image kay nahulog naman sa kamot ni Satanas ma-reclaim. So pinaagi lang sa balaod. So mo ning gisulti ni Isaiah to the law and the testimony. Pag abot ni Jesus nga siya nagyud ang personal nga balaod, nagpangwali sa wala maintindihi sa mga katawhan, gihatag kay Paul, kay maayo na lang nga for the last recourse, the last propitiation or pabor, sa dili pa siya magbalik usab, ang magbasa sa write-up ni Paul, mag-interpret sa deep study and hard study and deep meaning of the manifold wisdom of God through dispensation mo ng grace, mga terminology nga daghan nga mga pulong nga gigamit ni Paul, kay mauna siya ang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan nga ang tao kung maintindihan niya, ma-absorb gid siya ang kasing-kasing, ma-absorb gid sa iyang mind. Muna nga sa Hebrew last book ni Paul, dira ang iyang palamilit ug ang iyang mga PowerPoint nga highlights. Ingon niya, I will put my laws into their mind and write into their heart. I will put my laws into their heart and write into their minds. Gibay's birsa gina ni Paul, Hebrew 10:16 and Hebrew 8:10. Gibay's birsa gina ni Paul nga isulat sa kasing-kasing, ibutang sa uh, mind, isulat sa mind, ibutang sa kasing-kasing. Actually, dili na sa literal nga magkuha kag ballpen, isulat mo diha, magkuha kag pentil pen kay aron dili gimeris, isulat mo dira, isulat mo diri. Ang punto ni Paul, bantayan ang napulo ka saugo perfectly. Kay aron ma-establish nimo through obedience of the law, then the righteousness of the law that was taken away shall imputed back to the sinner. Pag abot ni Jesus, mao na ang sila ang luwason. Kuhaon sa Ginoo paingon sa langit. Gamay ra. So kung gusto ka maluwas, uban sa mga nag-intindi o nag-study kaning right up ni Paul nga mo siyang light sa plano sa kaluwasan, correct and true light, magtuon ka sa right up ni Paul, paminaw ka sa akong explanation, kay ang akong explanation, dili ni paborit, dili ni ingon nga, gusto lang ko mailhan nga, bright ko sa Biblia, dili, concern ko sa akong kinasing-kasing, kay nagiltihan ko, dili ko katulog, nga ang ako nakita sa tanan nga mga religion, tanan nga mga pastor, sukwahi sa tinuod nga light sa Biblia, o giditor nila, kay tungod si Satanas ang ilang gipalo. So, first commandment pa lang daan, wala na ang mga religion, mga minister, mga father, mga elder, tanan nga concept sa tibuok kalibutan nga mga kuno reliyoso, wala na giditor na ni Satanas kay wala man nila maintindihi ang right up ni Paul. In fact, gikontrahan pa nila si Paul kay si Paul kuno writer nga controversial, contradict ang tanan nga gipangsulti kay dili man nila naintindihan deep study ang teaching ni Paul nga wala gid nila naintindihi. Muna nag-ingon si Peter, 2 Peter 3 15-16. Ingon ni Peter, the message of brother Paul, hard to be understood because it is not learned. It is unlearned. Wala gi studyhi. Wala gyud, wala gibasa lang nila, gigamit-gamit nila ang statement nga naa sa write up ni Paul tungod lang magpit sa ilang topic. Dayon ang ilang pagka-explain unod nun nga wala gi kasabot unsay ila gibasa. Bisan ang episode 28, wala gid sila kasabot. Ana dayon sila nga for by grace are ye saved through faith. It is the gift of God. So ang bot nila pasabot, gi-term na nila sa mga pastor nga gi-inject nga word or sentence pulong. Gi-inject ni Satanas sa ilang dila nga pulong,
Ingon dayon sila nga, once saved, always saved because episode 28. For by grace are ye saved through faith. Mo nang ilang pagsabot. Si Satanas, ang tanan nga mga statement sa Biblia, gamito na ni Satanas. Pero ang pag-explain nga naa sa mindset ni Satanas, gihatag ya sa dila aning mga magwali, yano lang kaayo nga, pirti ka mabaw nga explanation aron malipay ang mga tao na intindihan dayon nila kuno nga luwas na di ay takay na episode 8 for the law and the testimony. Ingon ni Paul, when you read my write up, when you read this books that I am written for you, or before gisulat ni Paul, giwali yan sa Asia Minor. Samtang ginawali niya, ginahimo niya nga scroll. Gisulat niya through scroll. So ingon ni Paul, when you read this, understand the mystery of this message and the mystery of Christ and the deep study and explanation of this write up of mine, because I edified all the light according to the teaching of God. So pag ingon ni Paul, for by grace are ye saved, anak ka lalom ang statement ni Paul, kasi si Paul scholar, genius, and scholar, ang tanan niyang ginasulti is scholarly term, including ang iyang mga figure of speech, scholarly. Pareho po sa Ginoo. Nag-ingon sa dito sa Genesis 7:1, ingon niya, Exodus 7:1, Exodus chapter 7 verse 1. Unsa ingon to sa Ginoo? I have made thee God to Pharaoh. Kinsa giingnan niya? Si Moses. And your brother Aaron, the prophet. Mo na mga figure of speech sa Ginoo. I have made thee God to Pharaoh. Ingon niya kay Moses. Nya kay giingnan niya si Moses nga, I have made thee God to Pharaoh. Nya Diyos ba si Moses? Diyos ba? Si Joseph ba gamhanan pareho sa Ginoo nga infinite mind? Then Moses can create things out of nothing? Diyos ba siya? Figure of speech to sa Ginoo nga, I have made thee God to Pharaoh and your brother Aaron prophet. Nya prophet ba si Aaron? Asa man ang mga prophecy ni Aaron nga natuman? Mo na mga figure of speech. Mo na si Paul nagsulti siya diri sa Romans 10:4, ingon niya, for the law, I mean, for Christ is the end of the law for righteousness. May sumpay. For Christ is the end of the law for righteousness. Ang bot pasabot ni Paul, si Christ na ang personal nga balaod, kinag-abot na ang balaod nga siya, siya na ang balaod nga nagawali para nga mabalik ang righteousness to everyone that believe. Mauna siya ang continuation sa sentence of Romans 10:4. Basahan yung Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Sato pa, ang punto ni Paul, siya na ang balaod personal nga magwali sa ato nga pagkamatarong kung magtuo lang ta. Muna na si Jesus nagsinggit, if you love me, keep my commandments. If you want to connect the vine, love and love me, o connected to the vine, keep the commandments, because the vine connected to my Father as the source of the light of the vine, which is the principle of the Ten Commandments, because the Ten Commandments is the dominion of heaven. Everything based to the principle of the Ten Commandments and virtues of the Ten Commandments. Muna nga, heaven touched earth because of the dominion. Kabalo mo say dominion, rules and regulation and laws. So, the law amend, or the law is the one putting peace and order. Amenable to order and peace. Muna sang pagsabot sa theology, study about God. So mao ni siya karon kalalom. Taas ng akong explanation aron di ka mo litag ni Satanas. For the law, ang ingon niya sa 28 verse 20 of Isaiah. Sa Isaiah nag prophesied,
To the law and the testimony. Mao na to si Jesus ang balaod nga nag-testimony pag-abot niya. If they speak not according to this, kung dili ninyo ni isulti, sama sa gina-explain ni Paul nga dili nyo gi sabot si Paul, because there is no light in you. Muna ingon din rin Isaias, because there is no light in them. Prophesied na, future na, pag-abot ni Jesus, fulfilled na. Okay, padayon na ta. Padayon na ta. Gusto ko mahuman nato gyud ni ang 13 kay nay naman ta diri sa verse 8. Naghunong ta sa verse 13. Ato naman to na explain ang verse not verse 13, verse 7. So, chapter 13 verse 7 na ta naghunong. So gi-explain ko naman to lalum nga explanation perting laluma. Katong ingon ni Por nga render therefore all their Diyos dili na siya materials, dili na siya worldly direction. Spiritually na siya, spiritual na. Unsa man ang atong mga Diyos. Ang Diyos ta sa spiritual maong pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan nga gina-expound ni Paul, gina-define ni Paul og ato na ikinabuhi og i-share. Mao nang atong Diyos. Spiritual na siya, dili na siya material. Wala din nag-mention si Paul nga ang Diyos ta bayran ta ang tithes and offering, bayran ta ang atong mga obligasyon sa ah, ano ni kaning gobyerno nga na ay mga BIR, na ay mga taxes sa atong business. Wala nag-mention si Paul dire. Wala. Ang Diyos dire spiritually level. Pagsabot nimo sa plano sa kaluwasan nga imo na kinabuhi ang right up ni Paul nga true and correct interpretation, then you share muna sa imong Diyos. Katungdanan mo ang pag-share to honor God for His glory and honor. Mauning mga explanation nga lalom nga dili nasabtan aning mga magwawali ni Satanas. Kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok, di na gid na sila ka-explain kay nganuman. Wala na sa ilang utok. Ang ilang utok puro kalibutanon because of the lust of the flesh and the pleasure of the world and happiness of the world. Tanan nga mga pastor mo nang ilang purpose. Asa ka man diri pastor nga ang purpose niya maluwas. Ang purpose niya ang iyang mga sakop sa iglesia iya ipaluwas niya aron dalon sa langit. Remember, daghan ng mga pastor nga ang ilang religion na bilyonaryo. Dili lang ka ng sikat karon nga well known kaayo nga naa sa Davao, dili lang na siya. Ulihir na siya, daghan pa sa una pang panahon daghan na. Ang na milyonaryo, hantod na bilyonaryo tungod sa happiness of the world, pleasure of the world, and accepted o acceptance of the deception of the devil and teaching of the devil. Actually, dili na nila na-recognize kay ngano. They wanted to become popular kana nga mga leader, mga pastor, mga minister nga gusto ma-popular. They wanted it. That's why publicity, gusto nila masikat sila. Ang kamatuoran nga wala nila masabti, they don't care. Kaya di man sila kasabot. Di man sila wala may study deep. Di man nila na-studyhan og tarong ang Biblia. Ang ila lang, sikat sila magwali nga worldly ang direction aron daghan ang ilang madani. Kaya ang mga tao, ganahan lang sila nga dawat limpyo. Ang kaluwasan dawat limpyo para sa ila. Muna nga gigamit nilang episode 28. Ang pagsabot nila sa episode 28, maluwas na ang mga tao og apil ng mga pastor nga wala kasabot what is for by grace are ye saved through faith. Dili man na nila naintindihan lalom na nga sulti ni Paul. Pag ingon ni Paul nga for by grace, basahon mong Biblia si Christ grace. Basahon mong Biblia si Christ law. Muna nga law, grace and covenant, they are one and the same thing. Pag ingon ni Paul nga for by grace, figure of speech na ni Paul using the dispensation of grace and manifold wisdom of God. So i-define ni Paul through figure of speech. Kay ang figure of speech niya, gigamit niya na nga mga terminology, nga gisaysay niya ang grace mo si Jesus. Ang law mo na si Jesus. So gigamit po ni Paul scholarly direction as a genius. Ingon niya, for by grace, meaning Jesus or the law, mo na sang grace. Are ye saved?
Maluwas ka through faith. Pinaagi sa pagkamatinumanon. Faith means obedience of the law. Romans 1:5, Acts 6:7. Muna sa ang explanation sa faith means obedience of the law. Target to Jesus. So, pag ingon ni Paul sa episode 2:8, for by grace meaning for the law or grace because law, grace, and covenant are one in person of Jesus. Si Jesus na. So pag ingon ni Paul, for by grace, figure of speech na ni Paul nga, genius style, scholarly style. For by grace are ye saved through faith. Meaning, for by law or Jesus, are ye saved, ikaw maluwas, through faith means through obedience of the law, which is the gift of God. Kinsa man ang gift, si Jesus mismo nga nagasinggit, if you love me, keep my commandments. That is the gift. Mao na sang gitawag nga dispensation of grace and manifold wisdom of God. Deep learning, deep study. Muna nga si Peter nag-ingon, the messages of Brother Paul hard to be understood because it is unlearned. Wala gitun-an. Unlearned. They did not learn hard and study hard. So diri nata sa Book of Romans chapter 13 humanon ta na ni. Padayon ta sa verse 8 ingon niya, verse 8 ingon niya diri, love one another. Ang verse 8 giskets na pod sa translator sa Greek, gibutangan niya og context. Giingon niya nga love one another. Nay context. Love one another. Ngano man, explain taning love. Basahon ta ang verse 8. Ingon niya, owe no man anything. Yan, intindihan nyo na, owe no man anything. Perti kalalum nga scholar direction, scholarly direction, lalum nga scholarly direction, ang iyang concept and perception. Kung imo na pasulod sa imong mindset ang concept and perception of right up ni Paul, ingon niya, oh no man anything. Basahan nyo, bansa ko sige basa ta, basa ta. Verse 8 of chapter 13 in Romans. Ingon niya, oh no man anything. Ngano nag-ingon si Paul, oh no man anything. Unsa man ang iyang deep meaning, ang deep direction, and high pointing to the higher form, but so deep to be understood. Unsa man ang ingon niya, oh no man anything. Ang bot pasabot ni Paul, ang tao kung wala say lalom nga pagsabot sa iyang spiritual aspect of life, ang tao useless, anything, no man anything. Wala gyud, wala. Ang tao wala gyud pulos. Oh no man anything. Kay nga no man, ang number one nga aspect sa four aspects of life is spiritual. Physical, mental, social, and spiritual above all. So kung ang imong physical aspect dili connected sa spiritual, ang imong social aspect dili connected sa spiritual, ang imong mental aspect dili connected sa spiritual, and above all your spiritual is not uplifted high, wala ka na uplift higher spiritually life practices mo, ang spiritual aspect mo wala gid ma-uplift, wala mapataas. Amo na ingon ni Paul nga, oh no man anything. Ang tao wala gyud pulos. Bisan pa physically fit ka, socially fit ka, mentally fit ka, pero ang spiritual aspect mo wala nagakonek sa social mo, wala ka connect sa mental mo, wala ka connect sa physical mo, dili ka uplifted high in spiritual, oh no man anything, nonsense ka. Mas nonsense pa ka kay Satanas. Kay si Satanas, klaro namang yun nga isugbas kalayo. Ikaw unta nga gipanginmatyan sa Ginoo para lang ma-resume ang connection mo sa Ginoo. Para lang ma-revive ka.
Ha? I-rescue ka, i-reclaim ka, pero wala gid kay kasabot sa imong spiritual aspect connected sa imong physical, mental, and social. Ang imong spiritual, it's not uplifted. Ingon ni Paul, "Oh no man anything." Muna si Paul kalalum magsulti, pirting laluma. Dili gina naintindihan sa mga tanan nga mga magwawali. Ako karong ga-explain sa inyo na ay miracle sa akong explanation. Nga naman, high, deep and high ang iyang interpretation sa akong pagka-explain. Nga naman, samtang naga-study ko sa akong theology view sa klase, ang gatudlo sa amo, Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nga dili mawala sa akong mind sa iyang explanation. Mao ni kalalom siya mag-explain. Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Doctor Tumanday. Sad to say, Doctor Tumanday passed away already. Kay pag abot namo dito sa college, si Doctor Tumanday tiguwang na. Pero sound pang iyang mind. Tungod siyang pagkakatigulangon, human ko graduate 1978, 79, 79, 80, 81 siguro. Basta na ako'y na dunggan nga information 2 years after sa among graduation, tiguwang na sa kayo, namatay na siya. The Lord gave them rest for His mission. Enough na ang iyang time nga papahulayon sa Ginoo. Kay daghan naman estudyante nga natudloan niya, pero depende sa estudyante kung naabsorb ba nila ang teaching ni Dr. Tumanday o wala. Kay naarabay mga estudyante, bisan ako sa mga classmate ko dito sa college nga diin ko nag-eskwela, tanan mga estudyante dito mga pilosopo, nya idol-idol nila ang mga profesor. Dili sila ganahan kay Dr. Tumanday, kay si Dr. Tumanday walay walay ansa ni walay human relasyon, walay bribery, dili mabribe ba nga, pareho man ta Ilocano, Dok, Ilocano ka, Ilocano man ko, so taga-ikog pabor. Walay pabor-pabor si Dr. Tumanday, honest. Ingon ni Dr. Tumanday, you cannot expect me to do that. There is no relationship connected as far as the light of the salvation is concerned with us. Ang ato dire, maunsa man ang atong tribo, pareho man og dili, kinanglan, godly ang ato pag-consider sa pag-study sa true and correct interpretation of this plan of salvation known as Bible. But concentrate first the right up of Paul. We will concentrate first to the right up of Paul, ingon ni Dr. Tumanday, because this uh, box wrote by Paul, the last explanation, the last message or light of the plan of salvation to be learned hard and to be interpreted through and correct interpretation here in the write-up of Paul. Muna ingon ni Dr. Tumanday, studying nyo gid una ang write-up ni Paul, kay kung ma-interpret nyo through correct interpretation, label to spiritual label, pointing to the higher form, you will understand everything from Genesis down to Revelation. Ma-interpret nyo na ang truth and light. So, muna siya ang tudlo ni Dr. Tumanday nga hard. Nag-study ko hard with him. And I understood everything about the direction of his mind as a doctor of divinity and doctor of theology. That's why when I learn the Bible, when I read the Bible, I always recalled what is deep explanation in the Bible, what is hard study in the Bible, what is true correct interpretation pointing to the higher form, in the light of the plan of salvation wrote by Paul, because Paul said, understand the mystery and study hard and read so much and interpret through correct interpretation and understand everything about the mystery of this write up, especially the mystery of Christ.
So mao na nga kung magtuon ta sa Biblia, pareho sa akong ginatuon, dili ta maguna-una kalibutanon. Empty of self. Erase everything about the world and the flesh. Study the Bible in a spiritual level. Mo na nga, pag ingon diri ni Paul, love one another, daw na ingon sa, oh, no man, anything. Ang meaning ni Paul, ang imong aspect of life for physical, mental, social, and above all spiritual, kinanglan, level gina sila spiritually. Nag-improve ka sa imong physical, connected to heaven. Nag-improve ka sa imong social, connected to heaven. Nag-improve ka sa imong mental, connected to heaven. Lalo na sa imong spiritual aspect of life, uplifted to heaven. Mo ning punto ni Paul, hard to be understood and deep to study hard. Kining mga teaching ni Paul. Mo na ingon niya, oh no man anything. Ang tao kung wala gid say four aspects of life uplifted to heaven, wala gid say pulos. May pa si Satanas kay klaro na nga sunogon. Ikaw unta nga gireclaim sa Ginoo tungod tun-an mo ang pulong sa Ginoo deep, pero ingon ni Paul, oh no man anything. Ang punto ni Paul, to be clarified pa na, oh no man anything if mo nang punto ni Paul, wala gi kay pulos if you don't study hard. Munang punto ni Paul. Kung imo siya nga, unsa, basahon ang iyang taas nga panghuna-una, scholarly, genius. So pag ingon niya nga, oh no man anything, ang punto ni Paul, kung wala ka ga-study hard sa pulong sa write up ni Paul o wala ka kaintindi sa good news o sa plano sa kaluwasan, you are nothing. Ingon niya, oh no man anything. If you are lazy, if you are not interested, if you don't care about spiritual but gisako mo ang kalibutan, gusto ka lang dato, gusto ka lang kwarta, gusto ka lang real happiness of the world, not spiritually happiness. Amo nang gusto ni Paul nga masabtan ta, oh no man anything. Okay. Padayon ta sa iyang sentences. Oh no man anything but to love one another. Ngano man nag-ingon man siya nga to love one another. O no man anything but mo nang punto sa iyang statement ni Paul nga deep. O no man anything if mo nang meaning niya but to love one another. Kinanglan magbasa ka sa Biblia, high-tech pud gamay ang imong concept nga wide, high and deep in your study and in your analysis and to magnify and edify the learning points of Paul direction. Mao na sa magbasa sa Biblia. Ingon niya, o no man anything. Wala kay pulos. If kung dili ka mag-love one another. Mao nang ingon ni Paul, but love one another. What do you mean when Paul says speak about love? What is that all about? Love one another. Sa study sa theology, study about God, ang love cover it the whole thing. Muna nga may balaod because of love. There is 10 command there was 10 commandment and there is 10 commandment now that we are going to learn and practice the principle and virtues of the 10 commandments and the message of the 10 commandments and the wide and deep explanation of the 10 commandments and understanding of the 10 commandments. Mao na siya ingon diri ni Paul, but love one another. Because love, the word love, covereth the whole things. Di ba? Wa man mo kasabot kayo sa theology. Nag-ingon ang mga gabasa sa Biblia, kanang mga concern nga mga gabasa sa Biblia nga deep ang ilang study, gamay ra na sila. Ingon dan sila nga, God is love. Mo nang gisunod-sunod pud sa mga preacher nga target ni Satanas, mga preacher nga counterfeit ni Satanas, gamit-gamit po sila kay munang gusto ni Satanas.
Tanan nga terminology sa Bible nga nindot paminawon gamitan nyo. Gi-inject na ni Satanas nga gamiton sa mga preacher sa tibuok kalibutan nga preacher ni Satanas. Nga gamitan na ang lab kay mauna ang nindot kayo pag-deceive sa katawhan. Sa mga tao nga nag-study hard sama ni Dr. Tumanday o sa uban niyang kauban nga pareho ang level sa ilang mind pag-study sa Bible. Ang lab gi-explain na nila nga love covereth the whole things. Love covereth the whole things. Covereth the whole world. Covereth the whole universe. Why? Because God is love. Mo nang sunod-sunod po ni mga preacher ni Satanas. Who is love? God. Why? Because love is God. God is love. Love is God. So mo ni ingon ni Paul, but to love one another. Nana sa Ten Commandments. Di ba? Gibalhin, terminologies o terminology. Ang Ten Commandments, gihimong to terminology. Love one another and love God with all your heart. Or love your neighbor as yourself and love God with all your heart, soul, and mind. Giduha ka terminology. But actually, Ten Commandments lang na siya sa one sentence. Love God, the fourth commandments, mao na siyang ekspresyon unsaon mo pag higugma sa Ginoo, tumanon mong upat ka sugo, mo na siya ang love God. Thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images. Do not mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mo nang upat. Kung imo na tumanon mo sang love God with all your heart, soul, and mind. Ang thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not covet, thou shalt not uh, commit covet things that are not belongs to you. Katong unom, mo to siyang love your neighbor as yourself. So ang napulo kasugo, kinanglan nimo intindihon og tumanon mo na sang expression sa love your neighbor as yourself and love God with all your heart and soul. Mao na siya kalalom ang Biblia nga dili ipinilisupo ang mga religion, pagbasa nila ani mga leader, mga pastor, mga minister, ipinilisupon nila. Kay gi-inject naman ni Satanas. Kay kining religion og tanan mga minister, tanan mga workers, tanan mga president sa religion, that is already right hand of Satan's ministry under his implementation. Because religion is a program and services of Satan implementation program. And all religions, all people under this wings of religions are also properties of the devil or Satan. Muna sang tinuod. Believe me, nga naman, nga makasulti ko ana, because they are away from the light of the real truth expounded by Paul, and they do not know how to interpret the right up of Paul, true and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level connected to heaven. Dili na sila kasabot mag-interpret like that. True and correct interpretation. Mo nang gina-explain ko sa inyo ni nga deep and hard study. Love means God. And love covereth the whole things. Because God is love. What does it mean? God is love means God domains the whole universe, the whole heavenly bodies. That is the dominion of God based on term nga love. Because God is love, He is the one that set the whole dominion of the whole universe, including the earth. Because the earth is part of the whole universe. We belong to the 9 planets and our distance from the sun so a little bit safe because Mars and Venus ahead of us ikatulo ang Earth. So dili ta masunog. Muna gibutangan ta diri tawo sa Ginoo nga magginhawa dayon magkinabuhi nga sama niya nga may form of human flesh nga form, human flesh but after the image of God. Muna kita. So, pagkasala sa atong ginikanan, gusto sa Ginoo i-reclaim ang
lost image. Munang naghimo siya og good news. Kay ang garden sa Eden, wala pa sila nakasala, may good news na nga daan. Unsang good news? Thou shalt not eat this tree of the knowledge of good and evil. Muna ingon niya kay Adan o kay Iba. Once you will eat, you will surely die. Muna ang good news. Meaning, do not eat. That is good news. Thou shalt not, meaning, don't do against my will. Ang will sa Ginoo, do not eat. So don't do against my will. Muna ang good news. Karon ang good news, kay gilapas man nila tong don't eat, ang good news na pod, unsa? Don't follow Satan's counterfeit or Satan's temptation nga gi-follow ni Adan og ni Iba. So karon nag-ingon ang Ginoo, don't follow Satan like your parents because your parents deceived by the devil and became the followers of the devil. So gibutangan sa Ginoo blackening, gibutangan niya dispensation of grace. He revealed the plan of salvation right away in Genesis 3:15. God said, I will put enmity between thy seed and her seed. Sa to pa sa kaliwat ni Satanas nga maong malinapason nga mga grupo ug sa kaliwat ni Eva nga pilion niya ang mga tao nga butangan niya what? Butangan niya og good news nga put enmity, may kaawayon. Kung ang tao ni Adan og makaliwat ni Adan og ni Eva nga maminaw sa Ginoo, mo-follow sa Ginoo nga thou shalt not, the same principle sa garden sa Eden nga thou shalt not eat, motong 10 commandments, ipa explain sa Ginoo sa kaliwat ni Adan og ni Eva nga magdawat sa 10 commandments. Mao nang punto dira nga I will put enmity between thy seed and her seed. Meaning ang Ginoo mag-explain siya sa 10 commandments sa kaliwat ni Adan og ni Eva. Katong kaliwat pod ni Satanas nga nadani na niya nga dili maminaw, motong kaliwat ni Satanas sama sa eskriba ug parisiyo, dili magtuo kay Jesus nga Misaya, dili pod mag interpret true and correct interpretation about the light of the plan of salvation. Kay gigamit lang nila ang light of plan of salvation pinaagi sa pag tuman sa balaod nga unod nun. Kung pabor sa ilang pleasure of the world, tumano nilang balaod, unod nun. Pero tanaw nila nga, dili sila malipay sa kalibutan, kalimtan nila ang balaod. Basa ko na din sa write-up ni Ellen White nga gina adapt sa mga SDA nga kuno si Ellen White nagmagnify sa Bible nga ila nga gihimo nga testimony kuno ang pulong ni Ellen White. Of course, kay si Ellen White gagamit sa Bible, gigamit niya mga teksto sa Bible, gimagnify niya sa pag-explain. So nahimo siya nga testimony ang mga explanation ni Ellen White sa text sa Bible nga iya gigamit. Kay si Ellen White scholarly pod ang iyang pagka-explain kay gitandog siya sa pag-explain. Sama gud ni Paul, gitandog si Paul sa pag-explain. Kung dili balingag ang pagwali ni Ellen White connected sa light nga ginawali pod ni Paul, mahimo pod nga what? True correct interpretation. So may mga explanation si Ellen White nga correct explanation. Katong gibasa ko. Di ba? Gibasa ko na to ang Spirit of Prophecy. Na dire, di ba? Gibasa ko ning write up ni Ellen White. Spirit of Prophecy. Tong write up ni Ellen White na dire. Spirit of Prophecy. Unsa ingon niya? Volume 1, page 281, paragraph 8. Unsa ingon ni Ellen White? The apostasy of Israel had developed apostasy. Sato pa, ang pagkagaya silang utok nga wala na streamline, wala na function sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, nahimong apostasy, apostasiya. Worldly interest, devilist interest, devil's workers, mo na mga apostasy. Ingon niya, develop gradually from generation to generation. Mo na ni karon. Kita gitawag naman ta nga Israel in spirit because of the plan of salvation. Because of the dispensation of grace and
manifold wisdom of God. Kung ato dawaton ang light, mahimo naman ta nga Israel in spirit because of the reclaimed image through good news from the Lord known as plan of salvation or remedial system. Mo ning ina-explain ni Paul. So mahimo tang Israelite in spirit. Gisulti na ni Paul nga there is no difference between Israel and Gentiles. We are equal in spiritual direction. Why? Muna sang doktrina sa righteousness by faith. Nga wala maintindihan aning mga pastor nga wa gihanaw what is theology, what is hard and deep explanation, deep interpretation, true correct interpretation, what is theology or study about God. They cannot understand that. They didn't have that. Kani mga pastor. So, ingon diri ni Ellen White, may pa si Ellen White, deep ang study. Ingon niya, the apostasy of Israel had developed gradually. Ngano man nag-concentrate si Ellen White sa mga Israel? Because nag-abot ang panahon nga ang tanan nga tao mahimo ng Israel. Naay Israel in blood, mao nang mga Dios, naay Israel in spirit, mao ning naga tuon sa plano sa kaluwasan, hard and deep and true correct interpretation, mao nang mahimo nga Israel in spirit. Mao nang giingon ni Paul diri sa Romans, Israel and people of God, Diyos, and in Gentiles, there is no difference, equal na because of the light of the plan of salvation known as righteousness by faith. Mao sang mga dispensation of the terminologies used by Paul in the dispensation of grace. Gitawag na siya nga manifold wisdom of God through righteousness by faith. Mao nang teaching sa righteousness by faith, mahimo tang Israel in spirit. Kung basahon tatarong ang write up ni Paul og intindihon, true correct intindihon, deep and hard study the thought of Paul. Munang dili ta mag-ingon nga si Paul controversial kay ang tinuod lang ang gaingon nga si Paul controversial, they were already right hand ni Satanas kay ang yawa gihiruhan ng ilang utok og nahimo ng lapok og nagapangwali na sila direksyon sa concept and mindset ni Satanas. Munang di sila kasabot sa Bible. Okay, basahon ko usab ang ingon ni Ellen White. Ingon niya, ako wala ko ga question bisan kinsang writer. Basta ang iyang explanation deep and streamline to the truth. True, correct explanation. Mao ning kay Ellen White nakita ko may true correct explanation. Ngano man, ingon niya oh, the apostasy of Israel developed gradually. Correct. Develop gradually ngano man. Kay ang apostasy nila until today wala gid sila nagtuo kay Christ nga Messiah. Ang general teaching sa Diyos. Okay? Ingon niya, from generation to generation, Satan had made repeated attempts to cause the chosen nation to forget the commandments, the statutes, and the judgment that they had promised to keep forever. Mo na tong i-explain ko nga, promise nila dito sa panahon pa ni Moses, both covenanted, mo ng mga promise nila sa ilang agreement. Ingon ni Moses, paluhon ta ang Ten Commandments, mo na siya ang agreement or covenant. Hard, deep study, written in our heart, rooted in our heart, heartily, mo nang ingon ni Moses sa ila. Paluhon ta og i-obey ta gyud ang Ten Commandments heartily. Mo nang ingon ni Paul, rooted in the hearts, written in the hearts, written in the mind, heartily. Wala na maintindi sa mga katauhan sa Israel. So ingon ni Moses, they had promised to keep forever. Promise lang nila mo nang promises are just made to be broken. Gi-promise nila kay nahadlok sila sa Ginoo, kay daghan naman ang pang pinaltihan sa Ginoo. Daghan na ang nangamatay, ang uban gipangkaon. Ano, ang uban gipangpaak sa sawa nangamatay. Ang uban nagkaon sila sa sobra nga pagkaon sa kwel nangamatay. Gipanisan gid sila sa Ginoo tungod sa ilang pagka hard-headed, pagka gahi sa ilang konsensya sa ilang heart because of the flesh. Ang ilang handom bisang galakaw sila gikan sa Egypt nga makaabot sila sa land of promise kay maka-acquire sila sa kalipay nga kalibutanon, fleshly manner. Gamay lang ang nagatuo, si Miriam lang, si Moses, si Aaron.
Si Joshua, mula yang gatuo sa Ginoo. Ang uban, naagid sa ilang gapenetrate ang worldly pleasure, and worldly happiness, and deep down in the what? In their heart, their what? Deeply fleshly what? Feeling of pleasure in their heart, worldly pleasure. Mo nang ilang ginahuna-huna, samtang journey sila, daghan gyud ang kalibutanon. Gamay lang ang sa Ginoo. Mo nang ingon sa write up ni Paul, ang dalan pa ingon sa langit, gamay ra. Ang nakatultol. Pero ang dalan pa ingon sa impyerno, everybody, rampan and crowded sa paglakaw pa ingon sa impyerno. So mo na ingon ni Ellen White, gina-consider ko na nga statement ni Ellen White kay wala man ni mistake. It is in the prophecy na prophesied nga clear ni Ellen White nga natinuod. Ingon niya, the apostasy of the Israel had developed gradually from generation to generation. Satan had made repeated attempts to cause the chosen nation to forget the commandments, to keep to forget the commandments, statutes, and judgment. Okay? They forget the commandments, the statutes, and the judgment. Unsa man ang commandments? The 10 commandments. Unsa man ang statutes? Rules and laws and rules and regulation from the 10 commandments principle. Muna gyapon ang ilang gipurget. Unsa pa? And the judgment. Ngano man, ang uban ikambyo na lang nila ilang kalag sa kalibutanon nga butang. Wala na nila gidumdum nga ang Ginoo mudyad sa ila. And you know, Paul said, the judgment of the Lord without mercy. And whoever despised the law of Moses, which is the 10 commandment preached by Moses, died without mercy. And the judgment of the Lord without mercy, according to James. And Satan trembled. That's why Paul said, keep the commandment without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Unsa pa ang ingon ni Paul? Keep the commandment in your heart, rooted in your heart before Christ comes. Okay? So ingon diri, they forget chosen nation, repeated attempts of Satan to cause the chosen nation to forget the commandments. So wala na nila naintindihan ang commandments karon. Wala na. Wala na gid sila kay ngano man ang commandments mao man ang maghukom. So they don't care about the judgment. Basahan ninyo ang Romans 2 verse 12. Sinners shall be judged by the law. Tandaan nyo ginang text. Romans 12:2, chapter 2 verse 12. Sinners shall be judged by the law. Tandaan nyo gina. So, they forget the commandments, statutes, and judgment. Isa ra ni sila, commandments, statute, and judgment. Isa ra ni siya sa interpretation through deep and wide interpretation. Isa lang na siya ka scope. Commandments, statutes, and judgment. Isa lang na sa ka-scope. Statutes, rules, and regulation based to the principles of the 10 Commandments. And the 10 Commandments is the judge because sinners judged by the 10 Commandments shall be judged by the 10 Commandments. Isara na siya. Mo nang magnify na nga dani Ellen White. Naigisulat niya sa Spirit of Prophecy nga iya libro volume 1 page 281 paragraph 8. Amora na ang ako nga nakita kay Ellen White ang iyang mga statement nga from the prophecy gi-clear lang niya, gi-magnify diri sa iyang write up. Prophesied na ni. Okay, ingon niya dayon. He knew that if he could only lead Israel to forget God, kung kabalo lang Ginoo nga sa pag kuha ya sa Israel dito sa Egypto, kalimtan raman nila ang Ginoo, kalimtan raman di ay nila ang Ginoo. Ingon niya, and to walk after the gods and to serve them and worship them mo nang gods nga dili
dili kapital ang namin diri ni Ellen White nga ang niya forget God, amo na mga Israel, forget na nilang Ginoo kay wala na nila gi atiman ang light sa plan of salvation centered to the law, ingon daw ni Ellen White, to walk after other gods. Unsa man ang other gods? Mo na ng pleasure of the world, mo na ng pleasure of happiness of the flesh, pleasure of everything about worldly pleasure, and what? Comfort of the pleasure of other gods. Anang other gods mo na ng salapi, acquire riches, love of money, love of worldly happiness. Mo na nang gitawag ni Ellen White dinhi nga to walk after other gods. Sa ato pa, Satans, counterfeits, Satan injected to their mind, Satan messages, Satan direction, Satan's deception, Satan counterfeits, mo na sang other gods na ginamin ni Ellen White. And serve them, ingon niya, nagserbisyo na sila, and worship them, they would surely perish. Basahan nyo. Paragraph 8. Spirit of Prophecy, Volume 1, page 281, paragraph 8. Ingon ni Ellen White, he knew that if he could only lead Israel to forget God, kung kabalo na lang Ginoo nga gikuha ng Israel sa Epto, mga katawhan niya unta, gilid niya ang ila buhaton, kalimtan raman nila ang Ginoo, kalimtan ra. Kung kabalo lang Ginoo nga ana raman ang ilang buhaton, kalimtan raman di ay nila, kay ang Ginoo wala man gatwist sa ilang utok, gitagaan gid silang freedom of choice. So, ang ilang freedom of choice gipasagdan sa Ginoo, mao raman nakita na sa Ginoo nga mao raman day ilang buhaton. Ingon ni Ellen White, to walk after other gods and serve them and worship them. Unsa pa? They would surely perish. Mga wala gid sila. Munang ingon ako, I have seen this already since after I graduated in theology course since 1978. Nakita ko na ni nga ang kalibutan is prone to perishing. That's why ang akong advocacy to rescue the perishing. Munang ginariiko ko sa inyo ang truth. Ginariiko ko sa inyo ang kamatuoran karon. Nga ato studyhan maayo ang write-up ni Paul. Deep and hard study aron ma-interpreta true and correct interpretation pointing to the higher form spiritually level aron ma-welcome ta si Jesus sa iyang second coming kung masabtan ta na ang write-up ni Paul. Mo po ning gisulat ni Ellen White. Ingon ni Ellen White, he knew that if he could only lead Israel to forget God, nga ila raman daay, kalimtan ang Ginoo gikan dito sa Ehipto, kay gahuna-una ang Ginoo nga ma-change sila, kay naaman sila power of choice, mo nang gahom kagyatag sa Ginoo sa human being, sa mga sinner, gitagaan na sila nga daan, gahom sa Ginoo. So wala pa si Adan o si Iba nakasala, may gahom na sila sa pagpili. Mo gani na nga gipili ni Iba nga magpakasala. So ang gahom na kanunay na sa ato, mao na siya dili na mawala kay gihatag na sa Ginoo, stood fast forever na ang freedom of choice. So diri nakita sa Ginoo nga samtang ginakuha sila dito sa ito, samtang gikuha sila dito, gina-anticipate sa Ginoo nga ang ilang choice kay naa ang guidance sa Ginoo, na ang workmanship sa Ginoo sa ila through Moses, mapili gid sila unta sa Ginoo. Mo ni siya ang thought ni Ellen White. Ingon niya no, ingon niya he knew that if he could only lead Israel to forget God and to walk after other gods and serve them and worship them, they would surely perish. Kabalo na ng Ginoo. Mga hurot gid sila sa kalayo. Kabalo na ng Ginoo. Pero naglaom lang Ginoo tungod sa ilang freedom of choice nga gihatag sa Ginoo nga gahom sa pagpili. Naglaom pang Ginoo basi pilion nila ang Ginoo. Mo nang statement ni Ellen White, lalumpod murag pud sa si Paul. Scholarly pud kaayo ang iyang mga thought sa pagsulat sa iyang mga write-up. So, gisulat dayon diri ni Ellen White ang
Deuteronomy 8, chapter 18. Oh no, 19. 8, chapter 19. Mauni ang iyang reference nga write up sa mga prophets like Moses. Gisulat niya diri ang Deuteronomy 8:19. Gipasabot niya nga may referensya sa Bible. Og ang iyang pagkasulat in a scholarly direction, like Paul. So, dili ta ma-question ang Ginoo kung gagamit siyang tao. May mga tao siyang gigamit. Sama ni William Miller. Gigamit po niya si William Miller nga masum up ni William Miller ang 2,300 days prophecy. Dili na iya sa SDA. Kay William Miller na nga ila lang gihulam nga thought. Gihulam nila ang direksyon nga write up ni William Miller nga nag fit in sa 457 BC down to 1844 naggawas ang 2,300 days prophecy, meaning 2,300 days years nga then the sanctuary shall be cleansed. Pero dili na siya sanctuary nga diri sa yuta. Ang sanctuary nga ginamin dira sa prophecy, ang sanctuary nga naa sa dominion sa Ginoo. Pero wala na sa Bible. Ang kana nga teaching wala na sa Bible, pero that is the concept and interpretation, godly interpretation nga mauna siya nga sanctuary. 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Meaning, ang Ginoo, ang real nga sanctuary naman sa langit. So, ang sanctuary sa langit, ang punto ana nga be cleansed, actually, ang sanctuary sa langit, wala na hugaw. Clean gina siya forever. Godly sanctuary na siya. Ang mindera, then shall the sanctuary be cleansed. Ang meaning ana, spiritually understanding. Be cleansed meaning, ang mga prophecy about sa plan of salvation, gi-clean up na dito nga, hukma na gid ang kalibutan. Hukma na. Pero ang Ginoo man God, dili siya sa pareho sa tao nga masuko, may armas, pusilon ka diretso. Dili. Ang Ginoo gitagaan pa niya chance. Gitagaan pa niya chance. Be cleansed. Oh? Mag-ingon gani nga be cleansed, to be cleansed pa na, to be. Then the sanctuary up to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, ang cleaning sa Ginoo gradually paingon sa iyang second coming. Ang sanctuary be cleansed. Paingon sa iyang second coming. Ikanang sanctuary nga gikan sa langit, gipurma na ni Moses copy gyud sa langit diri sa yuta nga representasyon ni Jesus. Sanctuary means Jesus nga mao ang balaod. That's why ang sanctuary digto gibutang ang Ark of the Testimony, and inside the Ark of the Testimony mao ang Ten Commandments sa most holy place nga gibuhat ni Moses. Delicate gid kaayo na ang balaod si Jesus na. So, ang 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Kung huna-unaon nato nga utok lang nga finite mind, 2,300 days lapaw na kung i-fit nato sa prophecy. Pero ang Ginoo gitagaan pa niya kita borrowed time. Ang big cleanse meaning ang programa sa sanktuaryo. Ang programa ba nga gikan sa Egypt o gikan sa Genesis 3:15 muna na sang part sa sanktuaryo, muna sang workmanship ni Christ. Pag abot lang ni Moses, gipahimo lang siya og landong nga kapi sa langit mo to siya ang duha ka kumbong o duha ka division, holy place and most holy place nga pattern sa langit nga naa ang mga furniture nga pattern sa langit. May mga kerubim.
Gipahimo gina kay Moses. So ang punto sa 2,300 days prophecy shall be cleansed. Ang programa sa sanctuaryo nga maong plano sa kaluwasan ihukman na. Muna sa ang concept ana. Dili kay ang langit nga sanctuaryo gi hinluan kay hugaw. Wala. Ang sa SDA teaching gi-investigate kuno ang record, gi-investigate. According to Ellen White, gi-investigate ang record sa tulo ka libro, Book of Life, Book of Remembrance, and Book of Death. Ang Ginoo is infinite mind. Ang wisdom sa Ginoo is not the wisdom of man. Gani may hap niya ang buhok ta pila ka buok. So dili na na-investigate kung ang Ginoo ang pagasultihan, wala pa na na-investigate kasabot ng Ginoo. Pero gibutang lang na diri sa prophecy, 2,300 days shall be cleansed. Ang interpretation ana, ang implementation sa good news which is the plan of salvation or manifold wisdom of God. Pagaputlo na, tuma na ang time nga gialalay sa Ginoo. Gipa ano ni, gipa-extend sa Ginoo, gi-hold back niya ang iyang kasuko, na-extend ang extend na extend mga borrowed time na ni karon ang ato. So, maabot na gyud ang katapusan. Shall shall the sanctuary be clean. Shall pa. Pero anam-anam, anam-anam. Mo gani nga pag ingon niya kay Adan o kay Iba, you will surely die. Nag-edad pa sila ni Adan o Iba, ni Iba 100 years, 300 years. Si mito sila 9,000 9,000 no 969 years 969 years hapit ma 1,000 ang edad ni mito sila 969 years anak pa siya na matay sila ni Adan pila pa mga 300 plus pa na matay so muna ang Ginoo pag ingon niya diri unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed kung correct manggaling si William Miller gibarod time na tandiri nga ang sanctuary mo na siya ang message sa plan of salvation nga pakita sa panahon ni Moses nga gitawag to siya workmanship of God through the good news. I mean, workmanship of God through the sanctuary interpreted Jesus. Atong sanctuary, shadow of Jesus. Muto sa ang gitawag nga workmanship of the Lord as far as the plan of salvation is concerned revealed in Genesis 3:15. So mo na sang pag-interpret sa 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Sato pa na-close naman ang sanctuary pag abot ni Jesus gianam-anam pagid ni Jesus ang iyang kasuko gihold back pagid niya aron nga daghan pagid ang iya ma-save kay gusto ni Jesus the whole human race shall be saved. Mao gani na nga giingon diri sa write up ni Ellen White diri sa Deuteronomy 8:19 kung kabalo pa lang ang Ginoo nga mao lang gyapon ang ilang buhaton dili gid nila change ang mind nila sa pag choose freedom of choice nga mag-obey sa Ten Commandment wala sila kabalo ingon ni Ellen White they would surely perish na sa Deuteronomy 8:19 kay wala man nila follow ang Ten Commandments pag abot sa Ginoo they should surely perish mo nang billion of people shall be put into damnation maybe 1,000 lang o kung mubo pa sa 1,000 pero ang Biblia nag-ingon si Jesus I have reserved 7,000 men did not fall their knee to obey Baal worship. Okay, so dire na ta. Nasabtan nyo ng punto ko? Nasabtan nyo na? Ha? Ang statement nga 2,300 days prophecy, nana siya sa Book of Daniel, chapter 7 and chapter 8. Basahan nyo ang Book of Daniel, chapter 6, 7 and 8. Nana dira ang 2,300 days prophecy. Okay? Padayon ta. Ingon niya, ono man anything to be loved, but to be loved one another.
So ang punto aning o no man anything katong wala gyud nagaalinggat og nagastudy sa deep study about the light of the plan of salvation wrote by Paul. Anything ka o no man anything. Wala gid kay pulos. No man anything. Then ingon niya, but so kung ato na interpret deep, if ingon niya, but to love one another. Ngano man love one another? Because love covereth the whole thing, which is Christ or God. Kung galab ka one another, meaning nag-fulfill ka sa Ten Commandments. Ingon niya, to love one another. Continuous. Ingon niya, for he that loveth another hath fulfilled the law. Klaro? Verse 1. Ay, no. Verse 8. Verse 8. Ang iyang context, love one another. O no man anything, wa kay nada nga tao kung wala ka kasabot sa light nga gi sulat ni Paul nga mao ni ang true correct interpretation nga scholarly to be studied deep and hard study. Kung dili ka kasabot ani ingon Paul, o no man anything wa kay pulos. But ingon niya, but to love one another. Ngano man gi-include ni Paul to love one another. Ang statement ni Paul o ang iyang mga concept sa pagsulat sa iyang mindset, murag ga contradict kay di magkakasabot God. O no man, o no man, anything. So kung di ka kasabot anang no man anything, sa concept ni Paul, pag-start niya sulat sa Romans, kinang basahon mo na tanan, aron maintindihan mo nang ingon niya, o no man anything. Wala gi kay pulos. But to love one another, nga naman. Murag, murag di ka kaintindi, murag contradict sa imong paminaw. Lahi ang statement, lahi na po ang statement. O no man anything, but love one another. Di ka kasabot, ana, kung dili mo gi study hard ang whole book of Romans chapter 1 until chapter 13. Di mo na maintindihan. Kaya wala man kaga-study hard. Pag ingon ni Paul nga ono man anything sato pa katong wala pag yud light sa plano sa kaluwasan nga gina-expound ni Paul through correct explanation pointing to the higher form. Kung wala pagig ka light ana ingon niya ono man anything but to love one another. Ngano man but love one another. Basahon ta. Ingon niya for he that loveth another hath fulfilled the law. Ang continuation sa iyang sentence. Ingon niya no, oh no man anything. Oh no man anything. But to love one another, for he hath loveth one another. Yeah, for he that loveth another had fulfilled the law. Klaro! Kay ang love covereth all things, which is Christ, which is the law. If you love one another, ingon niya, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not be jealous o covet things that are not belongs to you, thou shalt not covet. Tanan ana nga naa sa 6 commandments, mao na siya ang love one another o love your neighbor as yourself. So ingon diri ni Paul sa verse 8 ingon niya, for he that loveth another hath fulfilled the law. Muna siya ang duha ka balaod nga love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. Mao na siya ang 10 commandments nga terminology ni Paul into sentences. Love God with all your heart, mind, and soul. One sentence lang na. Love your neighbor as yourself. One sentence lang na. Sulti na ni Paul as a figure of speech nga mao na siya ang study hard, pagdipin, gitagaan natin ni Paul idea, unsaon pag explain, unsaon pag interpret deep and hard ang plan of salvation's life. Munang gibutang niya sa duha ka sentences, love God with all your heart and soul, mind, love your fellow man as yourself. Mao na siya ang hatag ni Paul idea nga unsaon ta pag understand deep sa plan of salvation nga mao ang napulo kasugo nga mao si Jesus nga gaingon thou shalt not have other god before me, thou shalt not bow any graven images,
Don't mention the name of the Lord in vain and remember the Sabbath day to keep it holy. Motong upat para sa love God with all your heart, soul, and mind. Love your neighbor as yourself. Mao na tong unom. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, and so on. Motong unom nga love your neighbor as yourself. Mao ning gi-explain niya sa verse 8 of chapter 13. Ingon niya, "O no man anything." Wala ikay pulos. Kung dili ka ani kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Ingon niya, "But to love one another." Mo na tong 10 commandments because Christ is love and love means Christ and love means law and law means Jesus and Jesus and the law are one and the same thing. Jesus is the law and Jesus the the commandment and God. The law is God. The law is Jesus. The law is the Ten Commandments. Ten Commandments and Jesus are one and God. Mo nang punto nga lalom nga dili gi intindi aning mga magwawali sa mystery of Christ. Mo na sang ingon ni Paul, when you read, understand the mystery of Christ. Lalom ni nga pagtuon nako, kung inyo ni masabtan, makita gininyo ang tinuod nga theology, what is study about God. Okay, padayon ta. Ingon niya, for he that loveth another hath fulfilled the law. Munang last na niya sa verse 8 nga sentence. Verse 9 na ta. Taas ng akong pag-explain sa inyo. Shoulder to shoulder and full explanation about love because love is God and love is Jesus and love is the law and love is the good news that covereth the whole things, which is the plan of salvation. And love is obedience of the law. In terminology uses by Paul, through faith. Faith means obedience. And faith target to Jesus. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. That is faith. Ang Biblia, gisystematize, munang ingon ni Paul, understand the dispensation of grace under the mystery of this plan of salvation. Gisystematize. Okay. Diri na ta sa verse 9. Ingon niya. For this, thou shalt not commit adultery. Okay? I-clarify na po ni Paul. Fulfill it the law. Ingon niya diri sa 8. Ingon niya. For he that loveth another hath fulfilled the law. Pag abot sa 9, clear ni Paul. Ingon niya, for this, thou shalt not commit adultery. Ha? Nana sa love your neighbors as yourself sa 6 commandments. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. Okay? Sa pa, thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Klaro gyud nga ang commandments nga pasabot ni Jesus. Mauning 10 commandments. Wala ni gihunong. Wala ni gihunong sa Romans 10:4. Giingon lang ni Paul, for Christ is the end of the law for righteousness, nga siya na ang katapusan nga na persona na siya nga balaod nga magsinggit, keep the commandments. If you love me, keep the commandments. Mao lang ang punto ni Paul sa Romans 8:4 kay iya to figure of speech ug ang thought niya dili thought sa pastor nga balo nga nagwali nga ang balaod end na kay gihiruhan ni Satanas di nakasabot ang iyang utok na himong lapok wa goy hanaw. Mo na ingon ni Paul dire sa verse 8, oh no man anything, wala gihanaw. Wala gihanaw sa gitawag nga study about God or theology or the plan of salvation. Wa gihanaw, wa gisabot. Mo nang ingon ni Paul, oh no man anything, kung wala gid siya intindi sa teaching sa plano sa kaluwasan nga magnify ni Paul, gina-edify ni Paul through correct interpretation. Mo to sang gago nga pastor gyud, wa gyud buot. Kay wala gid siya kasabot, nagsinggit ngang balaod, end na. Kay wala sa kasabot sa terminology na ginagamit ni Paul nga mga figure of speech ug ang thought mismo ni Paul dili giniya gibasa og tarong gikan sa Romans chapter 1 paingon sa Romans chapter 10. Wala gina niya na intindihi. Ang inaintindihan niya lang isa ka teksto lang nga deceive ni Satanas, ingon Satanas,
Kanilang ang basaha o kanilang ipinilisupo. Ingna sila nga ang balaod wala na. Si Satanas to ang naga palansa sa iyang dila nga maabot ang panahon ingon sa Ginoo sa right up ni Paul, you have the surer punishment. Kanang imong dila malaylay na paingon si imong pusod didto sa kalayo. Singgit-singgit kang balaod end na nga wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan slight, wala ka kasabot sa true correct interpretation nga gina-write up ni Paul, wala ka kasabot sa explanation ni Paul, ang thought ni Paul. Dawat mo ang thought ni Satanas o gigamit mo ang teaching ni Satanas o ang dila mo giplansa ni Satanas. Lagting kaayo sama ni Satanas nga very subtle to speak out kay Idam ka ni Eve. Kung magkaon ka mahimo kang Dios sama niya. Mao po nang itudlo ni Satanas sa imong dila nga ingna nga ang balaod end na ipugos gid sa imong mga membro posisive kapag sulti nga end na nga ano tumanon ta paningaw nag-ingon dire sa Romans 10:4 for Christ is the end of the law end na ang balaod kita mo na kagago so muna siya karon ina-explain ko ni tarong sa inyo kay I don't want you to become peris individual muna ilong ingon ni Ellen White Deuteronomy 8:19 they would surely perish because they forget the law, they forget the statutes, and they forget the judgment of the Lord. And whoever despised the law of Moses, dito na sa Hebrew, died without mercy. And the judgment of the Lord without mercy. Okay, dirita sa 9. For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. The, if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbors as thyself. Di klaro na gid ni Paul. Dili na ni kinanglan nga inyo pa ni paminawan ng inyong pastor nga walay buot. Ang Ten Commandments, gi-clarify na ni Paul sa chapter 13, verses 8, 9. Giklaro na ganyan nga, tumanon. Nya, dito ra sa 10:4, nagsinggit ng imong pastor nga, pastor ni Satanas, right hand ni Satanas nga, balaod, end na. Kung end na dito sa chapter 10, ngano sa chapter 13, nag-ingon ba man si Paul, iya pagigi, relate maayo ang 10 commandments. Nag-ingon gyud si Paul nga, oh no man anything, wala kay pulos kung dili mo ni matuman ang napulo kasugo. Kaya nag-ingon siya sa last sentence niya sa verse 8, ingon niya, for he that loveth another hath fulfilled the law. Sa 9, gimension niya ang napulo kasugo. Gisegregate gid niya. So, nga no maingon ka man nga, ang sugo, end na. Nga, 10:4 sa Romans 13, verse 8 and 9, ingon ni Paul, pinaka-importante nga wala kay pulos kung dili mo tumanon ang napulo kasugo. Morning thought ni Paul. Gago, nga gago, nga gago. Muna ingon ako, ang gago, gago gyud. Pero ang bright nga nagatuon, bright yod. Pareho ni Dr. Tumanday, pareho ni Paul. Likewise, ato nabasa si Ellen White, tinuod pod. Kay ang reference, Deuteronomy 8:19. Mapiris gyud ka. Kay yatak-yatakan mong balaod sa imong dila. Counterfeit ka ni Satanas, kay you are already since right hand ka na sa ministry ni Satanas. You are right hand of Satan's ministry under the umbrella of Satan and belong to the property of Satan. Because the whole world, the whole preachers, the whole religion throughout the whole world, because they do not know how to interpret Paul's writing, they belong to Satan's ministry and under the wings of Satan, umbrella of Satan, and properties of Satan, and they were fulfilling the program and services implemented by Satan here in this world. Through religion. Satan using religion, using the Bible, using the terminologies of the Bible, especially love and word God and word love and word faith. Nya ingon pa nila, faith is pananampalataya. So humana daw ta, maluwas kay na atay pananampalataya. Luwas na ta kay
Faith means pananampalataya. Kita mo na kagago? Ambot lang asa na nila gikuha ng ilang teaching. Of course, kay Satanas. Muna nga ako maghimo pug mga statement nga maghuna-huna mo. Asa man nila nagikuha ilang teaching? Of course, kay Satanas. Kay si Satanas, ang iyang trabaho, giblockingan niya ang truth, gidelirium yang utok sa tao, og maghimo og mga unodnon nga mga interpretation from the flesh, from the lust of the flesh in their heart, i-implement nila ang ilang mga topic daw. Topic ni Satanas. Ang Biblia wala kasulti maghimo kag topic nga dugangan mo ang teaching sa Ginoo. Dugangan mo ang thought ni Paul nga thought ni Satanas. I-divert mo ang thought ni Paul into Satan's direction. Dili na mao, wala na gisulti ang Biblia diri. Walay topic ang Biblia kung magwali. Ibasahon mo lang ang Biblia, i-divide mo maayo ang true and correct interpretation, dayon kinabuhi mo, dayon i-share mo. Maura mo nang gitawag ni Paul nga church. Wala diri religion. Church meaning people of God nga nag-study hard og gi-edify og true correct interpretation og gikinabuhi nila mao ning right up ni Paul. Karon kay misunderstand ani mga preacher kay dili sila kasabot kay Paul, wala sila study hard. Muna ingon ni Peter, hard to be understood the message of Brother Paul because they didn't learn. Wala sila nagtuon deep and hard. Okay, diri na ta sa verse 10. Ingon niya, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Kanang mga pastor karon nga nagsinggitan nga ang balaod human na, the end na, og ang balaod cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. And the law, no harm. Mano mga elders nila gasinggit. Ang balaod wala man nakamot. Ang balaod only good for what is right and what is wrong as a sort of information uses by the devil. Si devil man ang gasulti nga, law is only good for what is right and what is wrong. And law cannot be saved because the law has no arm. Only good for what is right and what is wrong. Mo nang teaching sa devil. So gigamit nila si Satanas kay ilaman master, si Satanas ang ilang master. So gigamit ginila ang tanan nga messages of Satan to detour the truth. Satan's messages mao na ang balaod dili kaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ang balaod end na kay Romans 10:4 for Christ is the end of the law. So end na. Nya sa 13, pirting pangugat ni Paul nga tumanon ang balaod, tumanon ang paghigugma sa imong isikapareho kay mao nang fulfilling of the law. So, imo gi kopya ang message ni Satanas. Wala mo gi kopya ang message nga naa sa right up ni Paul. Nga true and correct interpretation kay dili ka ka-interpret kay Paul o wala mo ni gibasa kay nahadlok ka kay nakonsensya ka na kay imo naman gisimba ang imong master nga mao si Taneng. Ang master nimo, master sa kalibutanon, paingon sa impierno. Mo na imong master. Okay. Ingon niya sa 10, love worketh no ill to his neighbor. Unsay bot pasabot ni Paul? Ang gugma nagagakos gyud sa imong maayong konsepto pagkonsiderar sa imong isig kapareho nga ang gugma naapod sa imong kasing-kasing sama niya og ang imong pagfeel, ang imong paghigugma sa imong kaugalingon nga gi ampingan mong imong connection sa Ginoo mo pud nang imong pag-amping sa imong neighbor because love is God and love He wants all the sinners to be reclaimed by Him through faith, through salvation, in this plan of salvation, using the word faith, meaning obedience of the law. Obedience of the law. Target to Jesus, which is the law. Mo nang ginamin diri sa teaching ni Paul. That's why, in verse 10, ingon niya, love which is God, which is the commandment, and which is the dominion covering the whole world, covering the whole thing, mao na siya ang love, the commandment, Jesus. And faith, description in order to obey. Faith means obedience of the law. Munang faith, muna sang gitawag nila pananampalataya. Dapat ka ng pananampalataya
i-interpret na nila nga obedience of the law, dili kay ang pananampalataya ko nung luwas ka na kay devoted ka nga Diyos nun. Asa may Diyos nun? Unsa man ingon sa Ginoo? Ilhon mo lang sa nga Diyos, dayon Diyos nun ka na, dili na mao. Ang ingon sa Ginoo, mahimo kang Diyos nun kung studyhan mo ang right up ni Paul, true and correct interpretation, ug ma-absorb mo ang tanan nga direksyon sa light using the word faith or love or God or law. So, dire gamit ni Paul ang love. Ingon niya, love worketh no ill to his neighbor. Unsa man ambot pasabot? Ang gugma, wala gyud nagapasakit or evil doing, evil act, or bad action against your neighbor. Mo na sang ill. Ingon niya, oh, love worketh no ill. Wala gyud huna-huna nga satanic. Walay huna-huna nga devilish. Walay huna-huna nga bad dautan sa iyang isig kapareho. Munang L. No L. Love worketh no L to his neighbor. Wala gi kagahuna-una dautan. Wala kagahuna-una sa tanas. Wala kagahuna-una direksyon ni Satanas sa imong isig kaparehong tawo. Worketh, wala kagatrabaho, wala kay gabuhat dautan. Devil action against your neighbor. Wala gyud. Muna sang worketh no ill. Munang pagsabot sa true and correct interpretation sa plan of salvation. Ill means satanic action, bad action in the concept of Satan. Devilish action mo na sang no ill. Wala kaga buhat dautan sa imo sigaparyo. Ill meaning devil mo nang ill. So no ill, walay devilish. So ingon niya, love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Okay? Klaro kayo, no? Love is the fulfilling of the law. Mao na siya ang worketh no ill against thy neighbor. Kung wala ka nagabuhat against sa imong neighbor, nagtuman ka na sa six commandment. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not commit adultery, thou shalt not harm, munang kill. Ang tanan nga buhat nga satanic, wala mo gibuhat, muna siya ang love your neighbor as yourself, fulfilling the six commandments. Muna ingon diri ni Paul, love worketh no ill to his neighbors, therefore love is fulfilling the law. Nya, klaro na. Klaro gyud. So mga kaigsonan, abot naman ta sa alas 9:30 ganina nag-start ta mga alas 8. So karon nag-abot na tag alas 9:30, 1 hour, lapas na ta 1 hour. So ang ako pag study o pag explain sa inyo, shoulder to shoulder, open heart, rooted in the heart, and clear in the heart, shoulder to shoulder, true and correct interpretation, pointing to the higher form, how to explain the right up of Paul in a godly manner, in a right direction, connected to heaven, true and correct interpretation that is known as hermeneutics, true and correct interpretation of the Word of God, especially here in the right up of Paul. First, we should study the right up of Paul. Clear as crystal, true and correct interpretation. So, diri lang tataman usa mga kaigsonan sa verse 10. Kay ang ato nga time, nalapas na ta sa 1 hour, ako gi ampingan ang ako nga too much speaking engagement. 1 hour equivalent to 24-hour labors sa pag-speech. So, karon mo ragakapoy na pud ang akong lawas tungod kay ang akong dugo magsalta sa siging explain nga explain, lalo na usahay magtaas ang akong feeling sa pagpasabot, mag-alsa pod ang akong dugo. So mga kaigsonan, daghang salamat kining inyong higala si Balritita. Remember, my advocacy is to rescue the perishing through correct interpretation of the light of the plan of salvation wrote by Paul.
And this light of the plan of salvation started in Genesis 3:15 down to patriarchs, down to Moses, down to the present time. So mao ni siya wala ni nausab. Ayaw pagtuoan ng mga preacher nga dili tinuod ang theology, meaning study about God. Dili na tinuod ang ila. Bisan ang ilang explanation unod nun from the lust of the flesh in their heart because they were already what? Succumbed by the devil. They were already influenced by the devil. And the devil detoured the truth using the Bible, using the Word of God, and the terminology of God. Satan also used faith. Satan also used love. Satan also used Jesus Christ. Satan also used God. Naman mga terminology ni Satanas. Pero that is a trick of Satan and snare of the Satan's implementation of Satan's ministry. And Satan always detoured the light of the plan of salvation and disapom the whole world using the religions, elders, preachers, ministers, fathers, and all religions leader connected in their fundamental teaching, so-called religion. They were all started from the implementation of Satan's services known as deception of devil's counterfeit to destroy the whole human being going to the lake of fire because of the damnation using religion. So mga kaigsonan, taman lang ta dire sa verse 10, padayon taning atong pagtuon, sunod nga semana kay ianam-anam ta lang ang panahon, may limitation lang ang atong finite mind ug ang atong health. So salamat mga kaigsonan, daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Balriteta ang inyong higala sa kanginan nga ang ako advocacy mao ra gyud ang to rescue the perishing, ang tibuok nga mga kalibutan, mga ano ni, mga kalibutanon nga mga katawhan nga na indulge na, indulging na. They were indulging or indulge to the property of Satans in a worldly pleasure and a worldly direction. Salamat mga kaigsonan. Balik ta sunod semana. Kining inyong higala si Balritita. Daghang salamat. God bless you. All of you nga. Ako mga viewers nga gagmay lang ta pero real kita nga nagatuon sa real nga light sa plano sa kalusan. Bye-bye.